Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng lawmakers on wage hike long overdue, but why the TRO? So we boys, NCR companies and Pasig RTC allowed 85 pesos wage hike. Yeah. Ang ating pamahalaan mula sa wage board ay nais din ng ating administrasyon na maitaas sa 85 per day ang wage ng NCR, na ngayon ay hinarang naman ito ng Pasig Trial Court dahil sa ilang negosyante natutol sa wage increase o nagpetition sila ng TRO para mahal yung implementation ng wage increase o wage hike. So ngayon ay ang manggagawa at ilang organisasyon ng manggagawa at maging ilang mambabatas ay dismayado sa nasabing TRO o paghalt ng implementations ng wage increase. Binitikos nila na kaya maglabag ng man na 10 billion ang mga negosyante para sa TRO, tapos kakaunting increase hindi maibigay. So, ito yung issue ng ating tinungayan ngayon, yung regarding dun sa NCR wage hike o yung kanilang pag sa boses na ma-increase yung 85 na sinuportahan ni Pangulong Marcos ng kanyang zona, ay pagkatapos noon ay hinalt naman ng Pasig RTC because yung mga ilang negosyante nagpetisyon ng TRO na i-halt yung implementation na nais nila na ito ay hindi maipatupad siguro dahil nga sa ang paningin nila hindi nila kaya maibigay yun. 10 bilyon nagban, kaya laki, di ba? Yan sila nagbigay nila. So ngayon ay yung syempre yung mga manggagawa, yung mga negosyante, mga lawmakers na sumuporta, dismayado sila because ayaw suportahan ng ilang mga negosyante yan at tinututulan nila yan sa NCR. So, ayon pa rin sa mga batas na ang mga manggagawang naghihirap sa paggawa ay pagkakaitan pa ng konting increase. So kanilang sinasabi na yung mga mambabatas na sumusuporta ay pinagkakitan pa ng mga malalaking negosyante na mabigyan na increase itong mga manggagawa. So parang masyado naman silang sa kanilang kinikita na hindi makapagbigay sila ng konting aumento, dagdag sahod para maging maayos yung kabuhayan ng kanilang mga manggagawa. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng lawmakers on wage hike long overdue, but why TRO or we boys to NCR companies in Pasig RTC allowed NCR wage 85 pesos wage hike. Yan, marin nating sinusuportahan yung wage increase of 85 pesos para sa NCR workers, at ang ating korte at mga kumpanya sa NCR ay magkaroon ng patas na pagpapasahod para sa mga gawa na nagpapayaman sa kanila. So yun. So ating sinusuportahan yung 85 pesos wage increase ang Human Rights Promotions, at hindi lamang yan, sila sa boses natin na maipatupad na magawa ng ating pamahalaan na makapagpatupad na ito ng sistema na ma-implement ang talagang human rights standards ng pamumuhay. Kaya doon sa sahod na yan, kapag pinatupad ng human rights standards, so dapat malaki-laki pa. Dahil ang suma total nito kapag pinatupad yung 85 increase niya, nasa 20 mil na yung naaaring sahuri ng
manggagawa sa NCR at 26 days na pasok. So ngayon ay yung ating pamahalaan, ayusin yung sistema na may patubad yung karapatan standard. Di lang yun, siyempre kailangan din mabigyan mo nila ng trabaho. Sa ngayon ay yan pa lamang yung usad ng ating ekonomiya, pero maganda rin bagay yon dahil konti na lang at maaaring maabot na natin yung standard. So yung standard kasi maabot ng kulang-kulang 40 million base sa ilang mga experts para sa ekonomiya. So kulang-kulang ng 40 million kailangan para standard at 5 children yung anak mo. Pamilya na mayroong 5 anak. So kulang-kulang 40 mil. City siya, Metro Manila. So ngayon ay 20 mil pa lang ang maaaring sahurin ng ating mga manggagawa. Wage, minimum wage. So ilan pa, no? Doble. Halos doble pa. Pero kahit pa paano ay yung 20 mil siguro makakapamuhay na rin ng maayos din sa tatlong anak siguro. Lalo na single. Pero kinakailangan ay talagang masunod, maipatupad ng pamahalaan ang karapatang pantao at katibag niya siyempre yung mga iba't ibang mga serbisyo para makapamuhay ng standard yung mamamayan. So sana yung pamahalaan ay sumuporta ng mabuti para ang ating Pangulong Marcos para maipatupad yung 85 wage increase at hindi na kulang pa ng ilang mga companies. Yan. So ngayon ang wage increase nito ay malaga na makamit nila kung saan tapos pa ito para sa standard na sahod o ayon sa karapatang pantao na dapat sahurin ng mga manggagawa from minimum wage. So kabus pa nga, di ba, as stated, dapat mahalaga na maibigay yung hinihingi ng 85 wage para kahit pa paano ay makakope up sila dito sa mga nangyayaring mga inflation. So yung company ay binigyan sila ng pagkakataon ng mga pag-increase ng kanilang mga ng kanilang mga presyo, ng kanilang mga bilihin. So bigay din sila ng insentibo para dun sa mga manggagawa para parehas na makahabol. Hindi naman namura yung bilihin, di ba? Para manatili doon. So ngayon ay wag masyado doon sa kanilang kinikita na sobra-sobra naman para sa kanila. So gusto nila sobrang bilyon ng kitain, kaya ayaw nila. Huwag naman ganoon. Bigyan nila ng pagkakataon na makapamuhay ng maayos yung kanilang mga manggagawa. Sapagkat sila rin naman yung kakibat nila at katulong nila para sa kanilang pagnenegosyo at hindi yung maging perspective nila. Marami namang manggagawa ang gusto ng trabaho. Diba? So ngayon kung nalilitan ka, malis ka. Parang ganun. Or mag-lay off sila. So syempre dapat ang mga negosyante maging patas sila sa pagpapasahod ng kanilang mga manggagawa at yung pamahalaan natin mag-regulate ng maayos para dapat maayos sa karapatan. So dapat yun yung magagawa natin pamahalaan kung paano mairali yung sistema na nare-regulate yung karapatang pantao at kung paano tayo magne-negosyo sa bansang ito. Dapat ni madaling pag-aralan ng pamahalaan yun sa capitalization pa lamang alam mo na agad yung pro-forma income statement mo, ano yung production mo, sales mo, sasahurin ng tao. So magkano yung kailangan na kapital mo, mayroon kang 5 tao, mayroon kang ilang tao, mayroon kang maraming tao, from yung capitalization, production, sales, ano man yung negosyo mo. So napakadaling i-layout ng pro-forma income statement kung magtatayo ka ng negosyo. So dapat ganun yung pagpapatupad ng ating pamahalaan. Ngayon ang problema, wala namang malalaking negosyo para doon sa para may enough capital, ibibigay na sahod ng ganun. Meron naman magtatayo ng negosyo, wala namang enough capital din para kumita ng ganun or makapagpasahod pa ng standard din. So kaya yung ating pamahalaan, pag-aralang mabuti yung mga bagay na yan. Dahil nga nangyayari nga kasi kagaya yung issue, cheap labor tayo, mababa yung ating minimum wage compared to the other country. Kaya nag-abroad yung ating mga kababayan. So ngayon ay yung iba mga negosyante ng abroad, gusto nila dito kasi cheap labor tayo, mababa yung pasahod. So mas
malaki lalo kinikita nila kapag dito sila nagtayo ng mga negosyo, lalo yung ba nasa EPSA. So, puro siyempre minimum wage. Pero kung sa ibang bansa yun, malaki yung binabayaran nila sa kanilang mga empleyado. Kasi halimbawa Taiwan, pumunta ka tayo, ang laki ng minimum wage ng mga manggagawa ron, diba? Pero kapag halimbawa yung Taiwan, naglagay sila rito ng extended nila na negosyo doon sa EPSA, mababa yung pasahod nila, diba, sa mga Pilipino na hindi nakapag-abroad, diba? Nagbibigay nga sila ng trabaho pero mababa dahil din ng ating batas dito sa Pilipinas. Pero kaya kinakailangan ipatupad yung maayos na batas para makapagpasahod ng maayos, standard yun. At kamtin ng ating Pilipinas, lalo na siyempre nabigyan ng trabaho lahat. Ngayon ay sa ganitong sistema, at kahit mabigyan ng lahat ng trabaho, wala namang nagugutom, hindi po maabot yun, diba? Hindi man natin maabot yung standard pa, at least mabigyan ng trabaho at kahit pa paano makaka-cope up dito sa minimum wage na yan, doon sa mga minimum wage earner. So ngayon, kaya kailangan sana maibigay na yan at ang ating pamahalaan ay magpahiran na maayos yan. So yung mga negosyante sa Metro Manila o NCR ay suportahan ito at huwag tupulan upang ang manggagawa sa NCR ay makapamuhay ng maayos. So magpapaunlad ng lubos ang bawat kumpanya para maibigay ang minimum wage na ayon sa standard living. So kaya yung atin mo sa mga kumpanya, mag-import kayo ng maayos na pagpapaunlad para maibigay niyo yung standard or yung minimum wage na dapat na ibigay or mas mataas pa ang ibigay ng mga kumpanya nyo sa pagpapaunlad. Ika nga, so kaya nga pagsikapan ng mga kumpanya yung kanilang pag-operate ng kanilang kumpanya para makapagpasahod sila ng maayos, lalo na yung mga existing mga companies sa Metro Manila, yung mga top companies, diba? So iba kayang bayaran yung sobra pa sa minimum wage, pero pilitin ng ilang mga companies na makapagpaunlad para maibigay yung mga sahod. So kung ganyan, kung patas lang, kung halimbawa hindi naman ganun kataas yung sales nila, maibigay naman nila yung minimum wage na ganyan, ibigay na nila. Wag sa ganun mga maraan ay mas lalong sisipagin yung kanilang mga manggagawa para umunlad palagi yung negosyo. So hindi puro kabig. So magkaroon sila ng malasakit yung sa manggagawa nila. So, para dahil sa sila rin naman yung aasahan nila para umunlad yung kumpanya mo, diba? So ngayon ang pagpapala ng Diyos ay sa inyo, sa patas ninyong pagpapasahod, lalong uunlad ang inyong mga negosyo. At hindi yung NCR ay laging dalawin ng mga sakuna upang lalo makabawa sa inyong business profit. So ang mga sakunang ito kagaya ng flood nito nakaraan. So diba? So ngayon siguro, siyempre kapag ganyan kayo manggawa, siyempre ang Panginoon Diyos, hindi pag nakikita niya na kayo ay hindi patas doon sa inyong mga manggawa, siya ay pwede kayong turuan ng leksyon, kagaya ng gano'n, mga sakunang gano'n, diba? So problema sa negosyo yan kapag nagkaganon. Nakatala yung sales mo kapag binaha yung Metro Manila. Pagka gano'n na gano'n nandiyo sa inyo, magkakaproblema rin kayo sa inyong mga iba't ibang mga bagay. So maging patas kayo para lalo kayong paunlarin ng Panginoon Diyos. Bigyan na kayo niyan ng kaunlaran, lalo na dinayan nyo sa mastuya, lalo pa kayong paunlarin kung patas kayo sa empleyado nyo, marunong kayong tumulong sa kapwa, sa inyong mga kapwa-tao. So mas lalo kayong paunlarin ng Panginoon sapagkat marunong kayong mga laga ng mga tauhan. Wala, diyan pa lang. At yung ating pamahalaan ay syempre mag-regulate kayo ng maayos para yung mga mamamayan o yung mga empleyado o mga manggagawa sumweldo na maayos. Kaya nyo namang timplahin o tingnan kung ano yung dapat na sahod at dapat ng mga negosyo at ng mga dapat ibigay ng mga negosyo. At yun nga, kagaya ng sinabi natin kanina, kung paano paano yung sistema ng pagninegosyo o sistema ng ekonomiya dapat pag-ibayuhin ng ating pamahalaan kung paano
mag-i-establish ng negosyo na may kapital na maayos, ay tutulungan ng ating pamahalaan para makakapagpasahod sila from micro hanggang pinakamalaking kumpanya. So, pag magtatayo sila ng kumpanya, yung ating minimum wage kapag halimbawa standard, so kahit pag magpapasahod ka ng standard, halimbawa 40,000 naman, so siyempre yung layout nung nung capital mo, performance statement mo, alam mo na agad yun kung paano ka kikita kung paano ka kikita at may pasahod ka na gano'n, di ba? So napakasimple kwenta yun, lalo na kung yung mga accountant, even yung mathematician, kaya makakwenta mo na agad yun, yung expenses mo, yung magkano kapital na dapat na gamitin mo para makapasahod ka naman. Ma-implement ng government yun, dapat pilitin nila na makapagpa-implement sila kung paano magtatayo ng negosyo na gano'n. At kung hindi, i-employ nila, susweldo ng gano'n, di ba? So kaya yung ibang mga kumpanya, marami yung kanilang kapital para makapagpasahod. Sila ay kumikita ng malaki, yung iba, kapag dahil nga sa mababa yung sahod natin. So sila yung masigit na nakinabang from mababang sahod kung kikita ng malaki, di ba? Pero kung mas lalo pang uunlad kapag standard lahat, di ba? So sana magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo yung ating pamahalaan ng mga negosyante o lahat ng tao na tayo ay mamuhay ayon din sa standard na ito, ayon sa karapatan. So ngayon ay sa kayo wala magdarokop kung ibibigay na magkakaisa tayo roon. So kaya pilitin ng pamahalaan ma-implement yan tsaka nung ating mga negosyante. Ang kailangan lang natin yung magpapaunlad ng lubos para maibigay yan. Hindi kagaya nung halimbawa magsisimula tayo sa zero para ibigay lahat ng karapatan, di ba? So papaunlad ka na nga lang di ba? Kasi yung iba gusto, yung iba natin mabagbago yung sistema at magsimula tayo sa zero para mamuhay tayo doon sa pagkakapantay-pantay, di ba? So, siyempre, yung pagpundar ka ng marami, yung negosyo, papayag ka ba? Hindi ka papayag. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, yung sa mabuting balita ang mayaman, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. At sinasabi niyo, tumulong ka sa kapwa mo, kung gusto mo sumunod sa akin, magbenta mo lahat ng ari-ari mo, itulong mo sa kapwa mo at sumunod ka, diba? Hindi kaya, syempre, kahit sino, ganun. So ngayon ay kung tayong lahat ay susunod sa Kanya sa ganung sinasabi ng Panginoon sa Kristo, back to zero tayo lahat, mamumuhay din tayo sa karapatan simula. Sa ngayon, hindi na natin kinakailangan back to zero pa, diba? Kung elaborate natin yung kay Panginoon sa Kristo na yun, papaunlad ka na lang, diba? So ganun, yung mga kumpanya magpapaunlad na lang, depende sa sistema ng pamahalaan ng ekonomiya, magpapaunlad ka na lang para mabigay mo yung karapatan ng mga tao. So wala magdarako. 85 wage increase yan yung maibigay, di ba? Lalo na pag nag-back to zero tayo, lalo hindi nyo nabibigay. So kaya sana kayo magabayan sa tinatamasa nyo makapagpaunlad at maibigay yung mga bagay para yung mga tao hindi nag-iisip na doon sa iba't ibang mga